Tuloy sa pagsuyod ang MMDA at iba't ibang lokal na pamahalaan para masigurong ligtas ang mga lansangan. Pero reklamo ng ilan, parang sumusobra naman daw sa paghihigpit. Ang sagot ng MMDA at paalala ng Malacanang kung meron mang magmamalabis, tinutukan ni Chino Gaston. Sa pangalawang linggong pagpapatupad ng Safer Metro Manila Plan ng Department of Interior and Local Government, pinasok ng mga pulis at MMDA ang Barangay Addition Hill sa Mandaluyong City. Bukod kasi sa pagsupil sa krimen, bahagi ng programa ang pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa. Pero reklamo ng ilang residente, tila sumusobra na ang paghihigpit na ginagawa. Ang mister ni Norieta Langkino, inabutang naghahalo ng simento pag-repair ng kanilang bahay. Sinita siya dahil walang damit pang itaas. Wala nga pong abiso. Dapat po may abiso, di ba? First offense, second offense, third offense. Dapat may ganun O kaya may warning. Sa kanila, tikit agad Warning po dapat kaagad. Dapat nagpapabiso sila. Bawal din sa mga iskinitan nyo na maghubad. Alam po namin, bawal uminom. Bawal bawal yung mga curfew. Ano gusto nyo? Mahimatay yung tao habang naghahalo? Sa sobrang init po, kailangan din po yun. Bukod sa ordinansang nagbabawal sa paggala na walang damit pang itaas, sinita rin ang paglabag sa ibang ordinansa gaya ng mga kabataang sumusuway sa 10 p.m. curfew, mga naka-illegal parking at road obstructions. Sa barangay Pinagbuhatan, Pasig, mga road obstruction at sagabal sa sidewalk ang pinunterya ng mga pulis, MMDA at barangay officials. Kinumpiska at kinarga sa mga truck ang mga illegally parked e-trike, tricycle, mga motor at kariton. Isa sa mga inabutan ng grupo ang kariton ng panindang gulay ni Yolanda Bayola. Wala siyang magawa kundi umiyak na lang nang isakay sa truck ang kariton na kanya pa raw inutang para lang may kabuhayan. Ang kariton sa buko kasi nga yun ang aking pinagkakita. Wala naman. 75 years old na pa. Pilit ko naghahanap para ako mabuhay. May pambili ng kamot. Sana ganun. Pag naghahanap po, ang mga illegal po ay yun ang huli. Ayon sa MMDA at barangay officers, sumusunod lang sila sa kautusan na tanggalin ang mga sagabal. Wala tayong magagawa, talagang trabaho lang po natin yung ginagawa natin, tanggalin yung mga nasa obstructions. So, pantay-pantay naman po tayo sa ginagawa. Next time po, sana umanap sila ng mas magandang pagtitindahan at mas maayos na lugar. Yung hindi po nakakasagabal sa pedestrian, sa daanan po. Yan po yung kautusan ng ating nakatataas po ng programa ng ating pamahalaan na linisin yung bawat kalsada po, yung lahat ng obstruction. Ayon sa palasyo, ipinatutupad lang ng DILG ang mga ordinansang mahigit 10 taon na ang tanda. Pero kung may pagmamalabis, agad daw isumbong sa barangay o kapulisan. Sa lahat na ng aabuso, ngayon pa lamang po, isumbong niyo po agad para po maproteksyonan din ang mga inaabuso at mapanagot ang mga otoridad na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Tuloy sa pagsuyod ang MMDA at iba't ibang lokal na pamahalaan para masigurong ligtas ang mga lansangan. Pero reklamo ng ilan, parang sumusobra naman daw sa paghihigpit. Ang sagot ng MMDA at paalala ng Malacanang kung meron mang magmamalabis, tinutukan ni Chino Gaston. Sa pangalawang linggong pagpapatupad ng Safer Metro Manila Plan ng Department of Interior and Local Government, pinasok ng mga pulis at MMDA ang Barangay Addition Hill sa Mandaluyong City. Bukod kasi sa pagsupil sa krimen, bahagi ng programa ang pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa. Pero reklamo ng ilang residente, tila sumusobra na ang paghihigpit na ginagawa. Ang mister ni Norieta Langkino, inabutang naghahalo ng simento pag-repair ng kanilang bahay. Sinita siya dahil walang damit pang itaas. Wala nga pong abiso. Dapat po may abiso, di ba? First offense, second offense, third offense. Dapat may ganun O kaya may warning. Sa kanila, tikit agad Warning po dapat kaagad. Dapat nagpapabiso sila. Bawal din sa mga iskinitan nyo na maghubad. Alam po namin, bawal uminom. Bawal bawal yung mga curfew. Ano gusto nyo? Mahimatay yung tao habang naghahalo?
Sa sobrang init po, kailangan din po yun. Bukod sa ordinansang nagbabawal sa paggala na walang damit pang itaas, sinita rin ang paglabag sa ibang ordinansa gaya ng mga kabataang sumusuway sa 10 p.m. curfew, mga naka-illegal parking at road obstructions. Sa barangay Pinagbuhatan, Pasig, mga road obstruction at sagabal sa sidewalk ang pinunterya ng mga pulis, MMDA at barangay officials. Kinumpiska at kinarga sa mga truck ang mga illegally parked e-trike, tricycle, mga motor at kariton. Isa sa mga inabutan ng grupo ang kariton ng panindang gulay ni Yolanda Bayola. Wala siyang magawa kundi umiyak na lang nang isakay sa truck ang kariton na kanya pa raw inutang para lang may kabuhayan. Ang kanilang kamot, kasi nga yun ang aking pinagkakita. Wala naman. 75 years old na pa, pilit ko naghahanap para ako mabuhay. May pambili ng kamot. Naman sana ganun. Pag naghahanap po, ang mga illegal po ay yun ang huli. Ayon sa MMDA at barangay officers, sumusunod lang sila sa kautusan na tanggalin ang mga sagabal. Wala tayong magagawa, talagang trabaho lang po natin yung ginagawa natin, tanggalin yung mga nasa obstructions. So, pantay-pantay naman po tayo sa ginagawa. Next time po, sana umanap sila ng mas magandang pagtitindahan at mas maayos na lugar. Yung hindi po nakakasagabal sa pedestrian, sa daanan po. Kaya po kautusan ng ating nakatataas po ng programa ng ating pamahalaan na linisin yung bawat kalsada po, yung lahat ng obstruction. Ayon sa palasyo, ipinatutupad lang ng DILG ang mga ordinansang mahigit 10 taon na ang tanda. Pero kung may pagmamalabis, agad daw isumbong sa barangay o kapulisan. Sa lahat na ng aabuso, ngayon pa lamang po, isumbong niyo po agad para po maproteksyonan din ang mga inaabuso at mapanagot ang mga otoridad na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, tila isinabay sa pagpapakasakit ni Jesucristo nitong Biyernes Santo ang initiation rite sa 20 4th class cadet ng Philippine National Police Academy. Nalapnos ang balat ng ilan sa kanila dahil sa pinaghalong drain cleaner at muriatic acid. Nakatutok si John Consulta. Sa litratong ito na binigay sa GMA News, makikita ang napakaraming paso ng sigarilyo at sugat sa kanilang mga katawan sa 20 4th class cadets ng Philippine National Police Academy. Ayon sa PNP, sumailalim sila sa hazing rites noong Biyernes Santo sa loob mismo ng PNPA sa Silang, Cavite. Ayon sa PNP, ang mga paso dahil sa pinaghalong drain cleaner at muriatic acid. Binigyan ng atensyong medikal at psychological support ang mga sugatang kadete. Inaresto ang 3 nilang upperclassmen at sinampahan ng reklamong paglabag sa RA 11053 o Anti-Hazing Act. Wala pang pahayag ang 3 na ayon sa PNP ay sumailalim na sa inquest, sabi ng PNPA. Sinampahan din ng mga suspect ng mga karampatang kasong administratibo. Sabi ng PNP sa isang pahayag, iniimbestigahan din nila ang 7 ibang hindi patukoy na individual. Batay sa kanilang investigasyon, nagsimula ang hazing matapos umunong masisi ang mga plebo sa isyong kinasangkutan ng isang kadete na nagtangka umunong mag-resign kaya naparusahan nila ang grupo. Maaari umunong matanggal sa PNPA ang mga inaakusahan. Ayon sa PNP, pansamantalang inalis sa pwesto ang tactical officer nung araw na yun dahil sa command responsibility. Sabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates sa isang pahayag, hindi kinukonsinte ng PNP ang anumang uri ng pang-aabuso o hazing na paglabag sa batas. Ang National Police Commission bubuo ng task force para magsagawa ng masusing investigasyon. Inaasahang sa Lunes isasagawa ang isang press conference sa Camp Crame para magbigay ng update sa naganap na hazing sa loob ng PNPA. John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Ang Department of Energy na mismo ang nagsabi tiyak nang magkakaroon ng rollback sa produktong petrolyo. Wala pang pinalalaga pero ang mga nakausap naming tsuper hindi masyadong umaasa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sigurado na ang rollback sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Batay raw yan sa magandang indikasyon sa 4-day trading bagamat hindi pa pinal kung magkano. Merong rollback so far as of last night's trading. 1 day na lang. Hopefully mas steady lang siya na wag na munang umakyat. Pagdasal natin na walang bomba na namang mangyari muna ngayon.
Base sa kwenta ng oil industry sources, sa 4 na araw na trading ng langis sa world market, 5 pesos and 50 centavos hanggang 6 pesos and 50 centavos ang maaaring bawas presyo sa kada litro ng diesel, hanggang piso naman sa gasolina. Pero maaari pang magbago, depende sa trading ngayong araw. Base sa trading ng Dubai crude, pababa ang presyo mula mahigit $120 per barrel noong Lunes sa mahigit $102 per barrel kahapon, isang araw matapos i-anunsyo ang ceasefire sa pagitan ng US at Iran. Ang Brent crude mula $110 per barrel noong Lunes, bumaba sa $95 per barrel hanggang kahapon. Pero tumaas naman sa $97 ngayong araw sa gitna ng mga pag-atake ng Israel sa Lebanon sa kabila ng ceasefire. Base sa datos ng Department of Energy, mula nang sumiklab ang kaguluhan sa gitnang silangan, mahigit doble na ang itinaas ng presyo ng diesel. Mahigit 50% naman ang isinipa ng presyo ng gasolina. Kaya naman ayon sa mga motorista at mga POJ drivers, mainam na magkakaroon ng rollback sa susunod na linggo. Pero tanong nila, bakit tila kakarampot lamang ang ibababa ng presyo? Pag rollback sila, maliit lang. Pero pag nagtaas sila, dubla-dublado ang pinatas nila. Wala din mangyayari mga rollback na yan. Walang kwenta yun, wala. Wala rin pong mangyayari doon, ma'am eh. Kasi syempre, magkano na lang kinikita namin tapos wala rin po. Parang ganun din. Useless din po eh. Dapat po talaga bumalik sa dating presyo. Paliwanag ng DOE, kahit bumaba man ang presyo ng crudo sa world market, mahal pa rin pag dumating na ito sa bansa. Mathematical yan eh. Hindi yan yung, ay, sabihin ng oil company, eto lang yung babawas ko ngayon. Dapat may basis. Ang basis niyan, yung average ng 5 araw. Hindi yan yung kusang dinidecide lang ng oil company kung ano yung presyo. It has to be justified and they have to show us also their calculation. Kaugnay naman sa supply, sabi ng DOE, kasya para sa 50 days ang produktong petrolyo sa bansa. Patuloy naman na pagsisika para mapalaki ang ating inventaryo. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sa isinasagawang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, pinasabina ng House Committee on Justice ang tinawag na Hope Envelopes. Ito yung mga envelope na may lamang pera na ipinamigay umano ng bise sa mga taga-Department of Education. Unang lumabas ang tungkol sa envelope sa pag-iimbestiga noon ng Kamara kaugnay ng paggamit ng bise sa kanyang confidential funds bilang Secretary ng Department of Education. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Noong September 2024, humarap sa Kamara si dating Education Undersecretary Gloria Mercado. Since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. So it's 9 envelopes. It says hope and the amount is there. Ang tinukoy niyang Hope Envelopes may laman umanong tig 50,000 pesos mula kay Vice President at NOE Education Secretary Sara Duterte na pinamimigay umano sa mga opisyal ng DepEd. Isinumite ni Mercado ang mga envelope sa House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-iimbestiga noon sa paggamit ni Duterte ng kanyang confidential funds. Ang mga envelope pinapasabpi na ngayon ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment process laban sa bise. Pati na rin ang isinumiteng affidavit ni Mercado. Pinahaharap din sa pagdinig sa April 14 si Director Marivic Pareja ng House Legislative Archives and Museum Management Service. Pinasusumite rin sa kanya ang mga original na transcripts at video recordings na mga pagdinig noon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Hinihingan namin ng reaksyon si Vice President Duterte pero dati na niyang tinawag si Mercado na isa umanong disgruntled employee. May isang grupo naman ng mga taxpayer na naghain sa Korte Suprema ng motion for leave of court to intervene at petition in intervention para pigilan ang impeachment proceedings. Sinusuportahan daw nila ang mga inihaing petisyon ni Vice President Sara Duterte at ng isang grupo ng mga abogado para pigilan ang impeachment process. We believe the committee has overstepped its bounds. The committee's mini trial, which usurps the Senate's role
issuing subpoenas for evidence not attached to the complaint, amounting to a fishing expedition, denying Vice President Duterte equal protection under the law, as seen in the differing treatment of the impeachment case against President Marcos Jr. Number 4, violating due process, undermining the separation of powers. Minaliit ito ng isang miyembro ng House Committee on Justice. Tingin ko nagsasayang sila ng papel eh. Yun yung una. Kasi wala naman silang dinagdag na bago. Tingin ko ito po ay panggulo lang dito po sa Supreme Court case dahil ang mahalaga naman pong nag-file po talaga dito sa petition po na ito. Wala pong iba kundi si Vice President Sara Duterte. Kasama sa mga kinekosyon ng mga nagpetisyon sa Korte Suprema ang pagsasagawa ng House Committee on Justice ng hearing at pagpapalabas ng mga sabina. Pero sabi ni Representative Terry Ridon na miyembro ng komite, konstitusyon at Korte Suprema ang nagsabing pwede nilang gawin ito. Doon po sa Duterte versus House na case, ang sinasabi po roon ng Korte Suprema mismo, meron pong karapatan na mag-conduct ng hearing ang House Committee on Justice for the reception of evidence. No? So, ibig sabihin, pagka for the reception of evidence, kaakibat po niyan yung pong issuance po ng subpoenas duces tecum ad testificandum para sa mga tao at mga dokumento. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng mga ugong na may namumuong coup sa Kamara, mariing itinanggi ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo na may kinalaman siya rito. Sa isang pahayag, sinabi ni Arroyo na categorical ang kanyang pagtanggi sa mga aligasyon tungkol sa lumutang na planong pagpapatalsik umano sa pwesto kay Speaker Bogie D. III. Ayon sa kongresista, buo ang kanyang suporta sa liderato sa Kamara. Dagdag ni Arroyo, hindi raw nasisira ang pagsuporta nila ni D sa isa't isa na nagsimula pa noong panahon ng ama ng Speaker. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Nagtitipid in their own ways ang ilang kapuso stars lalo ngayong mahalang langis. Ano-ano kaya ang tipid tips nila na pwede nilang i-share sa atin? Makichika kay Aubrey Carampel. Star-studded. Balik teatro ang Kapuso stars na sina Royce Cabrera at Jasmine Curtis Smith sa stage play na Endo sa PETA Theater. Ipinakita ni na Royce at Jasmine ang kanilang acting prowess kahit feeling under the weather. Ang sarap ng naririnig mo yung live na tawa or yung mga malulungkot na part, maririnig mo silang worth it lahat ng puyat at pagod. Nakadagdag yun sa akin talaga na kahit ganito inaabot ng boss ko, laban. Timely at very relatable daw ang dula na tumatalakay sa job insecurity sa bansa, lalo na sa panahon na mahirap ang buhay. Dahil nga sa nararamdamang energy crisis, relate rin sila sa kanilang mga karakter na ang trabaho ay per project basis. Para makatipid sa mahal ng langis, nagbo-motorcycle taxi na papuntang trabaho si Royce. Si Jasmine naman, bawas naman sa paglabas-labas. Mga gala na hindi ka kikita ng pera muna, wag muna tayo doon. Focus muna ako sa work. Saka, na rin, kapag may chance na makipag-carpool sa ibang tao. Ang mga kaibigan sa industriya ni na Jasmine at Royce may tipid tips din in their own way. I stayed home with my mom and my brother. Yun naman dapat eh. Para tipid din, di ba? Hopefully this coming month or the next month, I'm spending time in Cebu again. Minsan binubuk ko siya, ayun, may helmet siya. Eto, speaking of, para makatipid sa gasolina, wag ka munang gumamit ng diesel. Nagmumotor din ako ngayon. Nagmo-motorcycle, taxi muna ako para makatipid sa gasolina, lalo na ang layo pa ng bahay ko, galing pa ako Antipolo. Pag GMA, talagang lakad na lang since malapit naman yung bahay ko. And ngayon, pag may mga trabaho kami ni Sophie, so sabay na talaga kami sa work pumupunta para mas makatipid pa. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Bukod sa mataas na ngang presyo ng langis, may dagdag singil din sa kuryente ang Meralco ngayong Abril. Pero hindi pa raw yan dahil sa epekto ng mahal na petrolyo, kundi dahil pa lang sa pagtaas ng generation charge
bunsod ng panghina ng piso kontra dolyar. Paano naman ang singil sa kuryente sa iba pang bahagi ng bansa? Ating alamin sa pagtutok ni Darlene Kai. Idagdag na ang kuryente sa listahan ng mga tataas ang presyo. Magkakaroon kasi ng dagdag na 53 centavos kada kilowatt hour ang singil para sa Meralco customers ngayong Abril. 107 pesos yan na dagdag sa buwan ng bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Ang pamilya Del Rosario, mahigit 160 pesos ang madaragdag sa kanilang electricity bill. Oh, bakit ganun? Bakit tumaas? Dapat pababa, no? Patay tayo. Dagdag pasakit daw ito dahil sunod-sunod na ang pagtaas ng presyo ng langis at ibang bilihin. Kaya bawat piso mahalaga para sa katulad niyang senior citizen na tanging allowance lang ang natatanggap sa pagtatrabaho sa barangay. Kami, mga minimum wage lang kami. Pawa naman kami, sana mabigyan pansin yung mga mga bilihin. Pa-discount na lang, ganun po. Sana nga. Sabi ng Meralco, hindi pa raw ito epekto ng krisis sa langis bunsod ng gera sa gitnang silangan. Kasi yung April generation charge reflects costs from March, and nung March, nandito na po sa bansa yung fuel na na-import natin. So hindi pa ito apektado nung nangyayari sa Middle East. Ang dahilan daw ng dagdag singil sa kuryente ay ang pagtaas ng generation charge dahil sa paghina ng piso kontra dolyar. So yung depreciation po ng pera natin ay nakaapekto sa 99% ng costs ng First Gas Santa Rita at San Lorenzo gas plants ng First Gas, and 44% of the rest of Meralco's power supply agreement. Sa Mayo pa raw mararamdaman ang epekto ng mahal na langis sa singil sa kuryente ayon sa Meralco. Pero aalamin pa raw sa pagtatapos ng buwang ito kung tiyak ngang madaragdagan uli ang singil at kung magkano. Hindi lang daw kasi presyo ng langis ang konsiderasyon, pati na ang palitan ng piso sa dolyar. The DOE and the ERC implemented what they call special operating guidelines that included the suspension of the regular market. We anticipate that it will reduce any expected increase in the generation charge. Pero epektibo na rin ngayong Abril ang bagong Lifeline Rate Subsidy Program threshold. Libre na ang kuryente ng 4-piece beneficiaries at mga kumukonsumo ng hanggang 50 kilowatt hours. May 35% discount naman ang mga kumukonsumo ng 51 hanggang 70 kilowatt hours. 20% ang discount ng mga may konsumo na 71 hanggang 100 kilowatt hours. Malaking bagay po para sa amin, para po sa pangdagdag gastusin po sa mga anak ko. Makakaano ka talaga, tipid ka talaga. Kasi na yun, pwede mo lang pang-budget din yung mga na-discount, ma'am. Pambili ng bigas, gano'ng pagkain. Inaasahan din ang dagdag singil sa kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa mas mataas na presyo sa WESM Wholesale Electricity Spot Market. Sa report ng GMA News Online, sinabi ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines na ang mas mababang supply ng kuryente noong nakaraang buwan ay nagresulta sa malawakang pagtaas ng 23% sa spot market prices. Ang mas mataas na presyo sa WESM ay maaaring magresulta sa mas mataas na generation charge na maaaring ipasa ng distribution utilities at electric cooperatives sa kanilang consumers. Sa ngayon po, reportedly, Meralco and all the other electric cooperatives, very minimally increase. Meron pong increase, pero hindi po 5 piso, 9 pesos, or 20 pesos. Hindi po. Hindi po pareho po sa pag-increase ng diesel. The increase is in centavos. Siguro dahil po nag-increase ang presyo ng coal, nag-increase yung presyo ng transportation. Patuloy naman daw na gumagawa ng paraan ng Department of Energy para maibsan ang epekto ng mahal na petrolyo sa singil sa kuryente, gaya ng pagpaparami ng mas murang coal at pagkukunan ng renewable energy. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Mahigpit na ang seguridad sa Islamabad sa Pakistan para sa negosasyon ng Amerika at Iran bukas kaugnay sa gera sa gitnang silangan. Sa Lebanon, umakyat na sa mahigit 300 ang mga namatay sa pinakamatinding pag-atake roon ng Israel. Pero pinangangambahang aakyat pa ang bilang na yan. Yan at iba pang mga updates sa gulo sa Middle East. Tinutukan ni June Veneracion. Ilan lang ang mga pag-ataking ito sa itinuturing na deadliest strikes ng Israel laban sa grupong Hezbollah sa Lebanon.
matapos sabihin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi ito kasama sa ceasefire. Ayon sa Health Ministry ng Lebanon, umabot sa mahigit 300 ang namatay sa bagong pag-atake. Pero inaasahang tataas pa ito sa pagpapatuloy ng retrieval operations. Sinalakay ng Israel ang Lebanon noong Marso para puntirehin ang Iran-aligned Hezbollah militia. Pero sabi ngayon ni Israeli Prime Minister Netanyahu, ipinag-utos na niya ang pagsisimula ng direct peace talks ng Israel sa Lebanon. Saklaw niya ng pagdisarma sa Hezbollah. Layon din daw nilang magkaroon ng sustainable peace agreement sa pagitan ng Israel at Lebanon. Wala pang reaksyon ng Lebanese government tungkol dyan. Samantala, kahit na umiiral ang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran, kakaunti pa rin ang mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz, batay sa ship tracking data. Hindi raw yan ang kanilang napagkasunduan ayon kay US President Donald Trump. Sa kanyang Truth Social, tinawag niyang dishonorable ang ginagawa ng Iran sa pagpapahintulot ng pagdaan ng langis sa Strait of Hormuz. May mga ulat din daw na naniningil ang Iran sa mga tanker na dumadaan sa strait. Sabi ni Trump, hindi nila yan dapat ginagawa. Pero kung totoo ang mga ulat, ay dapat daw tumigil agad ang Iran. Sa gitna niyan, paghihikayat naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky kasunod ng ceasefire, i-reimpose ang Russian oil sanctions. Bukas na ang negosasyon ng US at Iran na gaganapin sa Islamabad, Pakistan. Hinigpitan ng seguridad sa kanilang red zone kung saan matatagpuan ang top government buildings. Patuloy namang binabantayan ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa Middle East. Nauna na nagpahayag ng lubhang pagkabahala sa gulo sa Lebanon ang DFA. Pero kinumpirma nilang wala namang Pilipinong nasaktan doon. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Di lang basta-basta hobby para kay Alden Richards ang kanyang pagbabike at pagtakbo. Bukod sa exercise para makondisyon ang katawan sa taping ng Love Siargao, tipid tips din ito ni Alden sa mahal na langis. Makichika kay Aubrey Carampel. Ngayong mahal ng presyo ng langis, ini-encourage ang iba't ibang klase ng pagtitipid sa transportation, gaya ng carpooling, paglalakad o di kaya ay pagbibisikleta. Tama nga raw ito para kay Asia's multimedia star Alden Richards na naghihilig sa cycling at running activities. Aside from the fact na nakakatipid ka na, nakakatulong ka sa environment, you're also showcasing a healthy lifestyle and you're doing something for yourself as well. So I encourage everyone to bike. But prior to that, sana po, of course, the manners natin sa daan, especially to our motorists, is to treat yung mga siklista natin fairly. Malaking tulong din daw ito para kay Tisoy sa upcoming project niyang Love Siargao. We're gonna be flying out na to Siargao, project namin ni Nadine for View Philippines. So we're gonna stay there for a month and then we're gonna finish the whole series na din doon. Dahil definitely may beach scenes ang Love Siargao. Kailangan ibalik yung beach body ba ang tawag doon? Pero yeah, that's part of the preparation as well. And it's been a while na rin since my last project. Actually, pulang araw pa yung huli kong series na nagawa and excited din ako makabalik talaga to do acting. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Pinalaan ng Malacanang ang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sasampahan daw sila ng kaso dahil malinaw na ang kanilang motibo umano, destabilization. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pinangunahan kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagunita na ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Nag-cover ang media, kabilang ang GMA News. Sa kabila nito may mga kumalat na pagdududa online na wala daw pagtitipon sa Bataan kahapon at ang footage, inulit lamang na video na kuha nung nakaraang taon. Bagay na binansagan ng Malacanang na fake news. Sinabi ni Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang basihan ang mga umiikot na espekulasyon. Tayo, yung mga matitino na taga-mainstream media, yung mga matitino na nasa social media, kayo na po ang magpatunay kung ang nakikita nila na ginagampanan na event o pinupuntahan ng Pangulo na event ay AI lamang
Nito mga nakaraang araw naglabasa ng mga post sa mga espekulasyong may malubha o manong sakit ang Pangulo. Noong April 8, inilabas ito ng Malacanang. Kamusta po ang kalusugan? I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. So that's what I'm taking care of. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. Sa isang pahayag ni Acting Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office kahapon, sinabi niyang may natukoy silang bigla at planadong disinformation effort sa social media, partikular sa kalusugan ng Pangulo. Kaduda-duda raw ang timing nito. Ang malinaw daw, ang motibo nito ay para i-destabilize ang gobyerno. Sabi ni Castro na nangangalap sila ng ebidensya para sa inihahandang reklamong isasampa sa Department of Justice laban sa mga nagpapakalat ng fake news. Gagawa po ang PCO ng isang website o isang platform kung saan nyo po isusumbong lahat ng fake news na nagkakalat at yan po ay hindi namin tutulugan at lahat po yan ay dapat nasampahan ng kaso. At dahil wala nga raw basihan ng mga kumakalat na balita tungkol sa kalusugan ng Pangulo, hindi rin nagustuhan ng palasyo ang komentong ito ni Vice President Sara Duterte. Good luck sa kanya. Ang nakuha rin natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. Good luck, with a smile. At lahat ng sa paligid niya ay nagtatawanan. Bilang isang Pilipino, hindi natin gawi ang mangutya, pagtawanan, ang sino mang may sakit. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang Vice. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Dita Angara Matay bilang bagong kalihim ng Department of Tourism. Bago maitalaga bilang Tourism Secretary, nagsilbi si Angara Matay bilang Commercial Counselor sa Philippine Trade and Investment Center sa Japan. May mga programa rin siyang pinangunahang nagpatatag sa maliit na negosyo sa bansa. Layon daw ng pagtatalaga kay Angara Matay na makatulong ang turismo sa pagpapalago ng ekonomiya at pagtitiyak na maramdaman sa mga rehiyon ang mga benepisyo mula sa turismo. Pinalitan ni Angara Matay si dating Tourism Secretary Cristina Frasco na inilipat naman ng Pangulo kamakailan bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Wala nang pahintulot na kinuha. Ipinagkalat pa ng nasa koteng lalaki sa Maynila ang mga sensitibong video ng kanyang kaibigan. Ang ginamit pa sa pagpapakalat ng video, cellphone ng kanyang lola. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Bit-bit ang search warrant. Pinasok ng NBI Cybercrime Division ang bahay na ito sa Manila at agad sinicure ang target na cellphone. Nang makita sa cellphone ang kanilang hinahanap, inaresto ang lalaki. Ayon sa NBI, nakuha ng lalaki ang mga sensitibong video ng kanyang biniktima at saka pinasa sa kanyang sariling FB account. Nagkaroon sila ng parang pagtitipon, inuman, hiniram yung telepono niya, nagkaroon ng access yata isa doon sa mga kaibigan niya at merong mga sensitive na video roon na nakuha at pinadala roon sa sariling cellphone nitong akusado. Totoo po ba yun, sir? Hindi po totoo. Hindi totoo, hindi po totoo. Makikita naman po yun sa parang sa login sa Messenger po may login kung ako po lalaki. Wala kang cellphone? Wala po. Nanakaw po. Nagdahilan pa tong akusado na yung telepono niya na nawawala. Pero ang nangyari, ina-access niya yung video na yun at ikinakalat gamit yung telepono ng lola niya. Kaya nagkaroon ng digital footprint at doon po sa atin yan, sa CCD, meron pong way para matrace at malaman kung sino nagmamayari ng telepono. Naharap sa patong-patong na reklamo ang suspect sa kanyang umunong ginawa, kabilang ang illegal access at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Nanawagan ng mga magsasaka sa Ifugao na magtakda ang gobyerno ng minimum price sa kanila ibinabagsak na gulay sa trading post. Sa sobrang mura raw kasi ng bilihin ngayon, nalulugi na sila. Nakatutok si Ian Cruz. Mula
Mula Tinok, Ifugao, ibinabiyahe ni Renato Bangsail ng 8 oras ang kanyang 6 repolyo sa Benguet Agri Pinoy Trading Center o BAPTC. 6 na piso kada kilo ang presyuhan, pero sabi niya, paluging presyo daw ito. Sa mapagbebentahan kasing 39,000 pesos para sa 6,500 na kilo ng repolyo, magbabayad siya ng 6,500 sa mga trabahador sa trading post para iproseso ang mga repolyo. Halos 3,000 ang gasto sa pambalot na plastik at papel. 6,500 din umano sa market facilitator. Ang dating 4,000 pesos lang na konsumo ng diesel, nasa 13,000 na ngayon. Pagkatapos niyang bayaran ang mga nagtrabaho sa taniman at pangkain nila sa biyahe. Suma total, lugi siya ng 3,000 piso. Pero sabi ni Renato, lugi man, mas mainam na raw kesa mabulok lang sa taniman ng gulay. Basura na lang. Kapag hindi harvestin, baso na lang sa garden. Sana makuha yung presyo para kikitain kami naman. Ayon sa mga magsasaka ng Benguet, nasa 15 pesos per kilo dapat ang bentahan ng repolyo para makabawi man lang sila sa gastos. Sa repolyo o pechay man, dapat daw nasa 20 pesos per kilo ang benta para may magandang kita. Ang mga market facilitator na pinagpapasahan ng mga magsasaka ng 6 gulay sa BAPTC, pinag-uusapan na kung pwedeng magtakda ng minimum price sa mga ibabagsak na gulay ng mga magsasaka sa mga trading post. Bali, magbe-benefits din doon yung farmers kasi kahit anong pwedeng itanim nila, at least alam nila na may babalik na expenses pag ganun na ang presyo ng gulay hindi bababa sa 20, lalo na yung mga cabbage. Pero aminado si Dulas, mahirapan daw maipatupad ito. Ang sitwasyon po talagang oversupply, tapos matumal sa Manila, aangal din ang mga consumers. Parang lalong hindi na sila bibili pag ngayon agad ma-implement yung ganun na ano. Kaya pinag-aaralan pa kung magkakaisa lahat at makikiisa rin po yung mga buyers natin sa fixed price na ganun, baka madali rin pong ma-implement. Ayon sa General Manager ng BAPTC, sa pagtataya nila, hindi naman sobra-sobra ang supply ng gulay. Pero dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, naapektuhan daw ang demand. Parang ang epekto, parang maraming gulay, parang sabi nila oversupply. Pero sa aming obserbasyon dito sa BAPTC, parang normal naman yung supply compared sa ibang panahon, taon. So, ang problema lang talaga is bumaba yung buyers natin. So, naiiwan ngayon yung gulay. Ani Diego, napapanahon ang minimum price sa ibinabagsak na gulay ng mga magsasaka, parang sa bigas o mais na may farm gate price. Kung ipipilit nila na laging mababa, baka yung farmer naman natin hindi na magdala ng gulay dito sa trading center. At kung hindi magdala, parang kumbaga vicious cycle siya, no? Magiging dugtong-dugtong na problema. Ang biyaherong si Jimmy Basiwag, pabor din sa pagkakaroon ng minimum price sa gulay. Pero kahit mababa ang bilihan ng repolyo ngayon, nadaragdagan ang halaga nito dahil ang mga biyahero mula La Trinidad papuntang Manila, nagdaragdag ng 3 pesos kada kilo sa kanilang dala. Nasa 35,000 pesos na rin kasi ang diesel nila sa balikang biyahe at sa pagpapasa-pasa at pagproseso ng gulay, doon na tumataas ang presyo bago makarating sa consumer. Sa Qmart, naglalaro sa 50 to 80 pesos ang kilo ng repolyo at pechay. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Department of Agriculture ukol sa pagtatakda ng minimum price sa ibinabagsak na gulay. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kumpara kahapon, lalong lumakas ang bagyong nasa labas ng PAR at isa ng tropical storm. Tinatawag na ito ngayon sa international name na Sinlaku. Huling namata ng sentro ng bagyo sa layong 2,730 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, patuloy itong lalapit at posibleng pumasok sa PAR sa susunod na linggo at bibigyan ng local name na Kaloy. Mababa pa rin ang tsansa nitong maglandfall o tumama sa lupa. Posible kasi itong mag-recurve o lumihis ng direksyon paiwas sa bansa. Wala pang epekto ngayon ng nasabing bagyo pero patuloy na umantabay sa magiging pagbabago sa lakas at galaw nito sa mga susunod na araw. Ridge ng high pressure area at easterlies pa rin ang makaka-apekto sa bansa ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan bukas maliban sa Soc-Sargen at Zamboanga Peninsula. May tsansa rin ng ulan sa linggo sa Zambales, Bataan, Mimaropa, Basilan at Soc-Sargen. Maliit din ang posibilidad ng ulan sa Metro Manila. Pero
magdala pa rin ng payong kung may lakad ngayong weekend. Sa kabila ng busy schedule, tuloy pa rin ang pagtulong ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa individuals with autism spectrum disorder o ASD. This year, muling magkakaroon ng aktibidad para sa kanila na tunay na malapit sa puso ni Michelle. Makichika kay Athena Imperial. Patuloy ang advokasya ni Miss Universe Philippines 2023 and sparkle artist Michelle Marquez D sa pagtulong sa individuals with autism spectrum disorder o ASD. Bago pa siya sumali sa beauty pageants, sinusuportahan na niya ang Autism Society Philippines o ASP. Malapit sa puso ni Michelle ang advokasyang ito dahil may ASD ang dalawa niyang kapatid. It's more on motivation to use what I have and the gifts that I have been given by God to help my brothers and to help the platform. Hiling ni Michelle, sana raw ay mas mabigyan ng suporta at karampatang serbisyo ng ating gobyerno ang mga nasa autism spectrum tulad sa ibang bansa. That also includes removing some of the financial burdens from the family because that's something I've noticed abroad where there is financial support and all of these systems in place to help the families go through it, whether that's education, whether that's healthcare. Ang hiling niyang ito nakapaloob sa National Autism Care, Support and Inclusion Bill na nais maisabatas ng tulad niyang advocates at organizations tulad ng Autism Society Philippines. The bill that has been approved on the Senate floor is actually for a plan. So it does not include the details of it, but instead it provides a framework so that we can have a long-term, detailed, responsive, and flexible plan to address the needs of our community. My appeal to the lower houses, sana ipasa na natin because this is definitely long overdue. The only thing that's stopping them from getting the necessary care and needs and provisions is for government to actually pass it and make it part of the system. Sa gaganaping Angels Walk for Autism sa SM Mall of Asia Arena sa April 26 ngayong taon, positibo si Michelle at ang ASP na mahihigitan ngayong taon ang 40,000 na dumalo last year. At hindi na lamang sa Maynila magkakaroon ng walk. This time po, we will have 12 cities simultaneously holding the Angels Walk for Autism on April 26. Yung pong Angels Walk for Autism, isa pong patunay na ang ASP from a simple family support group ay isa ng nationwide movement, pambansang kilusan. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. 2 bata ang natagpuang patay sa loob ng nakaparadang kotse sa Olongapo City. Sa kuha ng CCTV, bandang alas 11 ng umaga noong Miyerkules, pumasok ang 2 bata sa kotse na nakaparada sa isang bakanting lote. Bandang alas 2 ng hapon, natagpo ang patay ang 2 bata. Magpinsan po ang dalawa na parehong 4 na taong gulang. Ayon sa pulisya, wala raw noon ang magulang ng mga bata at ang nakatatandang kapatid ng isa sa mga biktima ang nagbabantay sa kanila. Umalis daw ang dalawa nang hindi nagpapaalam at doon na nagpunta sa nakaparadang kotse. Sabi raw ng pulisya sa may-ari ng kotse, hindi na gumagana ang sasakyan at alam niya'y nakalakang sasakyan. Kaya nagulat siya kung paanong nabuksan ang sasakyan. Nakaburol na po ang 2 batang biktima. Balik Pilipinas na ang mahigit 340 OFW sakay ng ika-8 chartered flight ng gobyerno. Bahagi pa rin yan ng repatriation na ginagawa ng pamahalaan sa gitna ng digmaan sa gitnang silangan. Nakatutok si JP Soriano. Sinalubong ng kanyang anak na si Marieta ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas mula sa Abu Dhabi kanina. Nursing aide si Marieta roon at matagal na raw niyang hindi nakapiling ang anak. 8 years po ako hindi nakauwi. Tagal ko kasi hindi nakasama. Sa mismong city po ng Abu Dhabi, naririnig namin yung mga bomba. Hindi namin alam kung saan po babagsak. Kabilang siya sa mahigit 340 Pilipinong umuwi sa bansa sakay ng ika-8 chartered flight ng gobyerno
mula nang sumiklab ang gulo sa Middle East. Karamihan sa mga sakay, mga OFW mula sa United Arab Emirates. Agad silang ipinuroseso ng OWA para sa iba't ibang tulong na nakalaan para sa mga OFWs. Oh no! What is that? Sa Lebanon, may 14,000 Pilipino na patuloy na nasasaksihan ang pag-atake ng Israel sa Hezbollah. Sa kuhangang ito ng isang OFW sa Beirut kahapon, kita ang makapal na usok hindi kalayuan sa bahay ng kanyang employer. Kwento ng OFW, isang malakas na impact blast muna raw ang kanyang narinig bago ito nangyari. Kabado na raw sila, lalo't wala pang indikasyon na ititigil na ng Israel ang pag-atake sa Hezbollah. Ayon sa Department of Migrant Workers, tinitignan nila na posibleng mas madagdagan pa mga maire-repatriate sa Lebanon sa mga susunod na araw, lalo pat mas sumesentro na raw sa Beirut ang mga pag-atake. Ang kakaiba dito ay sa central Beirut ang atake, usually nandun lang sa southern Beirut. But having said that, wala naman napaulat na Pilipino nasaktan. We hope it stays that way at nakikisa rin tayo sa bansang Lebanon sa pinagdadaanan. But we're hoping na humupa ang sitwasyon. Binabantayan din ng DMW ang kalagayan ng mga Pilipinong tripulanteng sakay ng mga barkong nasa Persian Gulf pa rin at hindi pa nakakalabas sa Strait of Hormuz. Ayon sa DMW, isusumite na sa mga kausap nila sa panig ng Iran ang listahan ng mga pangalan at detalye ng mga tripulanteng Pinoy. So today we will endorse the corresponding list to the DFA para mapatupad na yung sinasabing passage out of the Strait of Hormuz ng mga barko na may dalang Pilipino. Bukod sa mga chartered flight, may mga commercial flight na sakay din ang iba pang Pilipinong nirepatriate ngayong araw mula sa Kuwait at iba pang bansa sa Middle East. Sa kabuuan, naabot na sa halos 5,000 Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng Middle East ang napabalik dito sa Pilipinas simula na mag-umpisa ang gulo ng US, Israel at Iran. Sa darating na Lunes, inaasahang meron na namang chartered flight luna ng mga Pilipinong nais nang bumalik dito sa bansa. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi lang sa pelikula dahil tumagos din in real life ang kilabot ng Huwag Kang Titingin sa ilang cast nito. Ang spooky experience ni Sofia Pablo nakunan pa raw ng video. Ichuchika yan ni Nelson Candas. Sa umaaligid, magparamdam. Bilang ang mga taong nasa set ng isang horror film, ang ilaw, props at iba pang elemento nito, kontrolado para mas maging makatindig balahibo ang isang eksena. Makailang ulit nang ikinuwento ni na Sofia Pablo at Allen Ansay ang real-life spooky experience sa set ng Huwag Kang Titingin. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, ipinasilip sa GMA News ang nakunang eksena. Kung i-slow mo ang video, makikitang may mga paa sa ulo ni Sofia. Yung scene na kinakaladkad ako, the shot po was pag ganon. So dito po ako, so pag ganon yung camera. So syempre po, walang tatayo doon talaga. And then pag-cut, sabi nila, cut, may nakatayo sa likod ni Sofia. Sinabi na walang tatayo. Eh yung PA ko po, si Mama Janelle, andun din po siya sa wall. So sabi niya, Nakshi, walang nakatayo doon kanino. Sabi ko, meron daw may dalawa. Kasi kita mo talaga, dalawa talaga silang nakatayo. Hinanap nyo, so walang nakakakilala doon. Kasi wala po talaga nakatayo. Parang Kasi, isipin niyo po, ito po yung corner. Tapos andito kami lahat. So, imposibleng may tumayo po dyan sa corner. Tsaka Tapos may nung mga kinunan, nakatingin po sa scene na andun mismo. Wala daw talaga nakatayo doon. Pero sa camera footage meron. Nung pinanood mo ulit yung yung video, anong naging reaction? Takot po ako, syempre. Pero nung time na yon, kailangan tapusin yung work. Kasi ano pa lang po nun parang 3 or 4 a.m. So meron pa kami mga 3 hours before matapos yung shoot. At least marami po kami sa taping. So naging joke na lang siya na, hoy, umami na yan, naka-sneakers pa. Pero ako po, deep inside, alam ko talaga na walang tao. Hindi pa maipaliwanag hanggang ngayon ang pangyayari. Pero ang malinaw, nag-iwan ito ng marka kina Sofia at Allen. Kwento pa ni Allen, hindi lang siya ang nakaramdam ng kilabot dahil pati ang kanyang pamilya may experience na napasabi silang huwag kang titingin. kahit yung brother ko po, naliligo siya sa bahay namin sa Bicol. Bigla daw yung pinsan ko, bigla daw gumanon sa baba ng door ng CR, sabi niya. Tapos nakangiti, nakaganon. Tapos sabi niya, Mama, si Dayan, nananilip dito. Tapos bumaba siya. 2 hours ago na palang wala si Dayan.
Ang kilabot na ihahatid ng Huwag Kang Titingin, mapapanood na sa susunod na Miyerkules, April 15. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nadakip sa Batangas ang dalawang Japanese high-profile fugitive na sangkot umano sa International Online Scamming Syndicate na nag-ooperate dito po sa bansa. Kung paano sila natunton sa kabila ng pakirapang paghahanap sa pagtutok ni John Consulta. Exclusive! Sa pagmamanman ng mga operatiba ng Philippine National Police Intelligence Group, makikita ang minomonitor nilang dalawang high-profile Japanese fugitives habang nagpapaaraw at kumakain ng ice cream sa beach resort sa Lian, Batangas. Sa isa pang video, kita naman silang namimili ng supplies sa isang grocery. Pagkuha ng hudyat, nilapitan sila at inaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit at Regional Intelligence Division 4A. Hey. Passport and ID you have? Where is it? Show. Ayon sa BI, bahagi ang dalawa ng malaking international online scamming syndicate na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Isa nga ito sa mga tinutukan na kaso ng Japan Police sa ating bansa dahil sa dami ng nabiktima nila sa Japan at sinasabing nung uminit yung operasyon nila sa Cambodia ay dito na sila sa atin nagtago noong 2024. Agad naman nating nahuli yung kalahati sa kanilang grupo. Sabi pa ng PNP, pahirapan nila ang pag-attract sa dalawang pugante na may kakaibang diskarte sa pagtatago. Nag-iiba-iba sila ng lugar na pinupuntahan. Pinipili nilang magbilad mula umaga hanggang hapon para umitim talaga sila, para makablend sila sa community. Para hindi sila mapansin yung mga tattoo nila na nasa katawan nila. Wala pang pahayag ang dalawa na nakakulong ngayon sa BI Detention Facility sa Bikutan. Ibang mga miyembro nga nila na dati na nating nahuli ay napadeport na rin natin sa Japan. At itong dalawang ito ay aalamin pa natin kung may mga kinasasangkutan silang ibang krimen dito bago natin sila mapadeport sa kanilang bansa. John Consulta, nakatutok 24 oras. Natuldukan na ang 28-year title drought ng Letran Lady Knights matapos silang makuha ang kampyonato sa Women's Volleyball Finals ng NCAA Season 101. Benil Blazers naman ang nagwagi sa Men's Division. Nakatutok si Von Aquino. Exciting at makapigil hininga ang NCAA Season 101 Men's Volleyball Finals na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum. Nagtagisan sa Game 3 ang Benil Blazing Spikers at Mapua Cardinals. Nadikit ang laban sa first set sa score na 25-23. Pagdating ng second set, ilang beses nagtabla ang score pero hindi nagpadaig ang Benil Blazers na muling nanalo sa second set sa score na 25-18. Pagdating ng third set, tumindi pang lalo ang mga rallies at dikit ang laban. Pero sa huli, Blazers pa rin ang nagtagumpay bilang champion sa score na 25-21. Ever since naman nung Game 1, Game 2, Game 3, isa lang yung play namin na madepensa yung tatlong wing spiker nila, lalo na si San Andres, tsaka si Ramos. Hindi kami sumuko, nagtiwala kami sa isa't isa, and kaya siguro nakuha namin yung na to. Pinarangalan naman bilang Finals MVP si Raymar Betco. Naging mainit din ang tagisan sa Women's Volleyball Finals sa pagitan ng Benil Lady Blazers at Letran Lady Knights. Sa unang set, tinambakan agad ng Lady Blazers ang Lady Knights sa score na 25-15. Back with a vengeance naman sa second at third set ang Lady Knights na nagapi ang Lady Blazers sa scores na 25-17 at 26-24. Pagdating ng fourth set, bumawi ang Lady Blazers sa score na 25-17 kaya naman nagkaroon pa ng fifth set. Lalong uminit ang laban sa final set pero sa huli, wagi ang Letran Lady Knights sa score na 15-12 para makuha ang kampyonato. Historic ang kanilang pagkapanalo dahil pinawi nila ang 28-year title drought ng Letran Lady Knights. Finals MVP si Marie Judiel Nitura. Von Aquino, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kawing-kawing ang naging epekto ng mahal na presyo ng langis sa buong mundo. Ngayon pa nga lang kabi-kabi lang panagoy na umaalingaw-ngaw. Mga nawalan ng kabuhayan at mga pilit pong lumalaban
mairaos lamang ang pang-araw-araw. Pero sa labang walang kasiguraduhan, nang ibabaw po ang pusong Pilipino na mapagmahal, matulungin at maasahan. Nakatutok si JP Soriano. Pasakay po. Yan ang nakasulat sa piraso ng papel na hawak ng ilang estudyanteng ito sa Zamboanga City na matyagang nag-abang sa tabing kalsada. Kulang na nga raw sa pamasahe. Pahirapan pa ang pagkukommute sa mahal ng gasolina. Wala talagang dumadaan, sir, na mga sasakyan po, sir, na mga van or bus. Konti lang. Tapos, madami din po yung dumadaan ng mga, like, mga truck. So, what if try natin na maglagay ng ng pasakay po. So, baka mayroon po na maawa sa amin. Mabuti na lang daw at may napadaang truck na nagpasakay sa kanila ng libre pa uwi. Saktong tanghaling tapat pa naman kung kailan matindi ang init ng panahon. Doon pa kinapos sa gasolina ang motorsiklo ng isang rider sa Ilocos Norte. Ihahatid pa raw niya ang kanyang manugang sa ospital para magpa-check up. Pero mukhang lalo pa silang namroblema dahil kinailangang magtula ng motorsiklo. Pinabudget yung sir, kasi mahal yung gasolina Kaya nawala kami ng gas. Kulang budget, sir. Bilang tulong sa mga kagaya nilang hirap, ngayong sumipa ang presyo ng produktong petrolyo. Tuloy-tuloy ang bayanihan ng ilang grupo, gaya ng Samahan ng Industriya ng Paggugulayan o Sipag sa Quezon. Mahigit 600 kilo ng iba't ibang gulay mula sa mga magsasaka ang ipinamahagi ng libre sa mga driver ng pampasaherong jeep at tricycle sa Lucena City. Mahigit 300 pananghalian naman ang ipinamigay ng relief drive na Kusinang Bayan sa mga jeepney driver na apektado ng krisis sa langis. Kabilang daw sa mga nag-ambag ang mga K-pop Pinoy fans at gamers. Para sa GMA News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.